Tahimik ang biyahe ng van habang tinatahak ni Minaya ang mahabang daan patungong Samar. Ang langit ay tila may bahid ng abo at ang hangin sa labas ay may halong amoy ng dagat at basang lupa. Isa siyang photojournalist mula Maynila, sanay sa pagtakbo sa gitna ng bagyo at sa paghabol ng balita. Pero ngayong araw, ibang klaseng kwento ang hinahanap niya. Ang alamat ng lungsod na sinasabing hindi umiiral sa mapa, ang Biringan. Sa mga artikulo at kwentong nabasa niya, ito raw ay isang lungsod ng liwanag kung saan naninirahan ang mga engkanto na kumukuha ng anyo ng tao. Ilan na raw ang mga nawawala matapos pumasok sa gubat na papunta roon at ilan din ang nagsabing nakabalik pero nag-iba parang wala ng kaluluwa. Habang nagmamaneho ang lokal na driver, marahang tinanong ni Minaya, "Kuya, totoo ba talaga yung Biringan?" Tumawa ang matandang lalaki, kita ang bakas ng takot sa mga mata. "Ma'am, kung gusto niyo lang magpicture, marami namang magagandang lugar sa Samar. Pero kung Biringan ang hanap nyo, ibang usapan na yun. May mga bagay na mas mabuting hindi kinukunan ng litrato." Mumiti lang si Minaya, hindi upang mangiinsulto, kundi para itago ang kaba. Baka kailangan lang natin makita para maniwala. Nang sumapit sila sa baryo ng San Lazaro, tila biglang tumigil ang orasan. Walang tao sa kalsada at tanging ingay ng mga kuliglig at kalansing ng dahon ang maririnig. Nagpaalam ang driver na hanggang dito lang siya. "Hindi ko na kayang sumulong pa, ma'am. Hanggang rito lang po talaga ako." Anito habang halos ayaw tumingin sa direksyon ng gubat. Bumaba si Minaya, bitbit ang kanyang kamera, tripod at maliit na bag na puno ng mga lente. Napansin niyang walang signal ang kanyang telepono at kahit ang relo niya tila huminto. Napasinghap siya nang makarinig ng marahang awitin mula sa malayo. Isang tinig na tila babae, malambing pero may kalungkutan. Lumakad siya patungo sa pinagmumula ng boses. Habang papasok sa kagubatan, napansin niyang nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay nagiging mas makintab, ang mga dahon ay tila may mumunting liwanag at ang hangin ay may halimuyak na parang sampagita na may halong usok ng kandila. Nang lingunin niya ang dinaanan, wala na ang daan. Ang likod niya ay puro ulap na kulay abo, parang tabing na tinakpan ang mundong iniwan niya. Pilit niyang hinigpitan ang kapit sa kamera. "Siguro, eto na yon," mahina niyang sabi. Habang naglalakad, nakakita siya ng mga ilaw sa malayo, parang mga gusaling ginto na kumikislap sa pagitan ng mga puno. Hindi niya mapigilang mapangiti dahil ito mismo ang gusto niyang makita. Ngunit habang papalapit siya, may narinig siyang mahinang tinig, mortal. Malamig ang boses, parang hangin na bumadaan sa tainga. Napalingon siya ngunit walang tao. "Sino yan?" aniya, halos pabulong. Walang sagot, pero naramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat. Paglingon niya, isang lalaking nakaputi ang nakatayo sa kanyang likuran. Malamlam ang mukha nito, maputlang parang garing, at ang mga mata ay may kakaibang berdeng kislap na hindi niya pa kailanmang nakita. "Hindi ka dapat narito," mahinang sabi ng lalaki, malamig ngunit hindi galit. "Naliligaw lang ako," sagot ni Minaya, pilit na pinapakalma ang sarili. "Naghahanap ako ng isang lugar. Ang tawag daw nila, Biringan." Bahagyang ngumiti ang lalaki, ngunit ang ngiting iyon ay parang may lungkot. "Kung yan ang hinahanap mo, baka hindi mo na gustuhing makita." "Bakit?" tanong ni Minaya. "Dahil ang mga nakakakita rito ay hindi na nakakabalik bilang tao." Sa kabila ng babala, hindi siya umatras. "Kung ganon, gusto kong makita. Isa akong mamamahayag at ito ang tungkulin ko." Matagal siyang tinitigan ng lalaki bago muling nagsalita. "Ako si Amaran. Kung talagang gusto mong makita ang lugar na yan, susunod ka sa akin. Pero huwag kang lalayo kahit anong mangyari." Tahimik silang naglakad sa ilalim ng mga punong nagliliwanag. Ang lupa ay parang salamin, at sa bawat hakbang ay may bahagyang sinag na sumusunod sa yapak nila. Hanggang sa marating nila ang isang bangin na nakaharap sa lawa. Sa ibaba nito, tanaw ni Minaya ang isang lungsod na tila gawa sa ginto at liwanag. Ang mga gusali ay kumikislap, ang hangin ay may kulay, at may mga nilalang na parang naglalakad sa hangin mismo.
Napatigil siya sa ganda. Ito ba ang biringan? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Tumango si Amaran, ang lungsod ng mga hindi nakikita. Ang tahanan ng mga nilalang na nalimutan ng lupa. Habang pinagmamasdan niya ang tanawin, napansin niyang wala siyang nakikitang anino. Kahit maliwanag ang paligid, dahan-dahan siyang lumingon sa tubig ng lawa at sa pagtingin niya sa sariling refleksyon, may kakaiba siyang nakita. Ang kanyang mga mata ay tila may kumikislap na ginto. Napaatras siya at muling nagsalita si Amaran. Kapag napansin ka ng liwanag, hindi ka na basta makakawala. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, nanginginig ang tinig. Ibig sabihin, pinili ka na ng lungsod. Sa sandaling iyon, nagsimulang umihip ang hangin na parang may awitin. Ang mga puno ay nagliyab ng liwanag at ang mga ilaw mula sa lungsod ay kumurap na parang humihinga. Narinig ni Minaya ang marahang tinig sa hangin. Mga salitang hindi niya maintindihan, ngunit tila lumalalim sa kanyang isipan. Naramdaman niyang umiinit ang paligid at sa pulsuhan niya ay sumiklab ang maliit na marka, hugis alon na kumikintab. Nang tignan niya si Amaran, nakita niyang nakatingin ito sa kanya, parang may halong awa at pagtataka. Mula ngayong gabi, wika ni Amaran, hindi ka na bisita ng biringan, Minaya. Isa ka ng bahagi ng kwento nito. Sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang isang batingaw. Malalim, parang tunog ng kampanang ginawan mula sa liwanag. At doon, sa ilalim ng dilaw na buwan, naramdaman ni Minaya na ang mundong ginagalawan niya ay unti-unting nagbabago. Parang panaginip na hindi na matatapos. Nang dumilat si Minaya kinaumagahan, naramdaman niyang malamig at malambot ang higaan sa ilalim niya. Sa paligid ay mga pader na tila yari sa kristal at mga kurtinang kumikislap sa liwanag na hindi galing sa araw. Naramdaman niyang hindi ito ordinaryong silid, may kakaibang liwanag sa bawat sulok at kahit ang hangin ay mabango na parang pinaghalong sampagita at ulan. Dahan-dahan siyang bumangon at napansin ang mga taong dumadaan sa labas ng silid, nakasuot ng puting kasuotan na kumikintab at walang bakas ng anino. Lahat sila ay magaganda, ngunit kakaiba, tila walang emosyon sa mukha at ang galaw ay banayad, halos parang lumulutang. Habang iniisip kung saan siya naroroon, bumukas ang pinto at pumasok si Amaran, nakasuot ng mahaba at gintong balabal. Gising ka na, sabi nito sa malamig, ngunit mahinahong tinig. Nasaan ako? Tanong ni Minaya, medyo nahihilo pa. Nasa pagitan ka ng dalawang daigdig. Hindi pa ito ang mismong biringan, pero ito na ang daan patungo roon. Ang tawag namin dito ay lunsod ng liwanag. Napatingin siya sa paligid at muling namangha. Hindi ko akalaing ganito kaganda, wika niya. Ngunit parang walang araw, walang gabi. Ngumiti si Amaran. Walang oras dito. Hindi tumatanda, hindi rin bumabalik. Lahat ng oras ay isa lang. Habang naglalakad sila palabas ng silid, dumaan sila sa mga daan na parang gawa sa salamin at tubig. Sa ilalim ng bawat hakbang, may kislap ng liwanag. Ang mga gusali ay tila mga palasyong hinugis mula sa hangin at ginto. May mga halaman na umiilaw at mga ibong walang pakpak ngunit lumilipad. Sa malayo, nakita ni Minaya ang mga tore na tila gawa sa mga alon ng dagat. Ito ba ang sinasabing lungsod ng mga engkanto? Tanong niya. Tumango si Amaran. Ngunit hindi lahat ng nilalang dito ay mabuti. Ang iba ay mga anino ng dating tao, mga kaluluwang nakalimot kung saan sila nagmula. Habang naglalakad, may mga nilalang na huminto at tumingin kay Minaya. Ang ilan ay ngumiti, ngunit ang iba ay parang nagtataka. Narinig niyon may pabulong na pinig. Mortal, bakit siya nandito? Agad siyang tinabihan ni Amaran. Huwag kang matakot, hanggat kasama mo ako, walang makakagalaw sa iyo. Tinapik niya ito sa balikat at sinabing, mas lalo mo lang akong pinakaba. Ngumiti si Amaran, ngunit hindi sumagot. Pagdating nila sa gitna ng lungsod, may isang malawak na plaza kung saan may nakatayong malaking bilog na salamin. Tila fountain na gawa sa liwanag. Sa paligid nito ay mga nilalang na nagtitipon.
At sa ibabaw ng bilog ay isang aninong may korona ng gintong dahon. Isang babaeng napakaganda, ngunit may titig na nakakayanig. Siya ang dayang ng biringan, pabulong na sabi ni Amaran. Yumuho siya ng bahagya bilang paggalang. Amaran, dinala mo ang isang mortal? Malamig na sabi ng dayang. Ang tinig ay parang halinghing ng hangin. Hindi ko siya dinala, Maharlika. Ang lungsod mismo ang humikayat sa kanya. Pinili siya ng liwanag. Napatingin ang dayang kay Minaya, tila binabasa ang kaluluwa niya. Ang mga mortal na pinipili ng lungsod ay bihira, ngunit tandaan mo babae, ang pagpasok dito ay may kapalit. Hindi lahat ng nakikita mo ay dapat mong kunan o ikuwento. Sinubukan ni Minaya na sumagot, ngunit tila nawalan siya ng boses. Ang tanging nagawa niya ay tumango. Dalhin mo siya sa baryo ng mga di nakikita, utos ng dayang kay Amaran. Doon siya magpapahinga hanggang sa malaman ng liwanag kung ano ang dahilan ng kanyang pagdating. Habang naglalakad sila palayo, tinanong ni Minaya, bakit ganun siya magsalita? Para bang may galit? Hindi galit, sagot ni Amaran. Takot, dahil bawat mortal na natapasok dito ay nagdulot ng pagbabago. Anong klaseng pagbabago? Ang pagbabago na nagbubukas ng daan ng mga nilalang na matagal nang nakakulong. Hindi na siya nakasagot. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Amaran. Pagsapit nila sa baryo ng mga di nakikita, tila humina ang liwanag ng paligid. Dito, ang mga bahay ay yari sa kahoy at dahon, ngunit nagliliwanag sa gabi. May mga taong mukhang karaniwang tao, ngunit walang anino. At bawat isa ay may mga matang parang basag na salamin. Isang matandang babae ang lumapit sa kanila, napayuko at may hawak na baston na kumikislap. Amaran, bakit mo siya dinala rito? Tanong nito. Ayon sa dayang, dito siya dapat mamalagi, sagot ng engkanto. Kaya pala nagbago ang hangin kanina, sabi ng matanda. Ako si Inang Lira. Ako ang tagapangalaga ng mga mortal na naligaw sa pagitan. Dinala siya ni Inang Lira sa isang maliit na bahay sa tabi ng lawa. Dito ka muna, pero tandaan mo, Hija, huwag kang lalapit sa lawa kapag kabilugan ng buwan. Maraming kaluluwang humihingi ng kapalit sa liwanag. Napakurap si Minaya. Kaluluwa? Anong ibig mong sabihin? Ang mga taong minsang napadpad dito at hindi nakabalik. Ang iba ay naging hangin, ang iba ay naging liwanag, at ang iba ay naging alon ng lawa. Sa kabilugan ng buwan, bumabalik sila upang humingi ng kasunduan. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Minaya sa labas ng bahay, pinagmamasdan ang mga alon ng lawa na kumikintab na parang salamin. Hindi niya mapigilang mapaisip kung anong klaseng mundo ang kanyang pinasok. Sa gitna ng kanyang pagninilay, narinig niya muli ang awitin, iyon mismong tinig na narinig niya noong nasa gubat siya. Ngunit ngayong gabi, malinaw na malinaw ito at tila may humihikayat sa kanya. Napatingin siya sa lawa at doon niya nakita ang refleksyon ni Amaran, nakatayo sa gitna ng tubig, napatingin sa kanya. Muling magtatagpo ang ating mga mata, wika ng tinig sa loob ng kanyang isip. Hindi niya alam kung guni-guni lang iyon, pero ang hangin ay tila may mensahe. Habang sinisikap niyang huwag tumingin, unti-unti ring lumabo ang liwanag ng buwan at ang paligid ay nagmistulang panaginip. Sa gabing iyon, bago siya makatulog, alam ni Minaya na hindi na siya basta bisita. Siya na mismo ang sinusundan ng biringan. Lumipas ang mga araw na tila hindi lumilipas. Sa baryo ng mga di nakikita, walang umaga o gabi, tanging liwanag lamang na tila walang pinagmulan ang nagbibigay ilaw sa paligid. Unti-unti nang nasasanay si Minaya sa kakaibang buhay doon, sa mga nilalang na hindi kumakain ngunit laging abala, sa mga halaman na kumikislap kapag hinaplos, at sa hangin na may dalang bulong ng mga pangalan na tila pamilyar ngunit hindi niya maalala. Minsan, kapag tahimik ang paligid, naririnig niya ang kanyang pangalan na binabanggit ng mga tinig mula sa lawa. Parang tinatawag siya, ngunit natatandaan niya ang babala ni Inang Lira. Huwag lalapit kapag kabilugan ng buwan. Isang araw, habang naglalakad siya sa gilid ng baryo,
Napansin niyang may mga nilalang na tila hindi tao, mga anino na naglalakad sa gilid ng mga puno. Sila raw ang mga di nakikita ayon kay Inang Lira, mga dating mortal na hindi na nakabalik sa sarili nilang mundo. Ang ilan ay nagbabantay sa baryo at ang iba ay nananahimik lamang patuloy na naglalakad na parang wala ng hangganan. Minsan nakikita niyang nakatayo si Amaran sa malayo, sa tapat ng lawa, nakatingin sa tubig na tila may kausap. Madalas, hindi siya nagsasalita, ngunit laging naroroon kapag gabi. Isang hapon, habang nag-aayos si Minaya ng kanyang kamera, napansin niyang hindi ito gumagana. Kahit anong pindot niya, ayaw nitong umilaw. Lumaon, biglang nag-flash ang screen at may lumabas na imahe. Isang larawan ng lawa, ngunit may kakaibang anyo ng liwanag sa gitna nito. Parang hugis ng isang tao. Napatigil siya. Nang lumabas siya sa kubo, naruroon na si Amaran. Parang alam na niya ang nakita nito. "Ang mga bagay mula sa inyong mundo," sabi ni Amaran, "minsan ay nagiging daluyan ng alaala ng mga nawala rito. Hindi mo kailangang takutin ang sarili mo." Umupo si Minaya sa tabi niya. Pinagmamasdan ang mahinang paggalaw ng tubig. "Bakit parang palaging may mga matang nakatingin sa akin?" tanong niya. "Dahil ang mga mata ng biringan ay laging gising," sagot ni Amaran. "Tinitingnan ka nila, sinusukat kung karapat-dapat kang manatili." "At ikaw?" tanong ni Minaya, bahagyang nakangiti. "Tinitingnan mo rin ba ako?" Hindi sumagot si Amaran. Sa halip, ngumiti siya. Ang ngiting hindi mortal, banayad ngunit may kalungkutan. "Ang mata ko ay matagal nang nakatingin sa'yo, bago ka pa napadpad dito." Kinagabihan, hindi mapakali si Minaya. Habang nakahiga, naririnig niya ang mga bulong na nagmumula sa labas. Maririnig ang tinig ni Inang Lira na tila nakikipag-usap sa hangin. "Hindi pa panahon, wag pa ngayon," mahina nitong sabi. Lumabas si Minaya at mula sa malayo, nakita niyang kumikintab ang lawa. Tila sinasabing lumapit siya. May kakaibang puwersang humihila sa kanya, parang may awit na umaabot mula sa ilalim ng tubig. Bago niya namalayan, nakatayo na siya sa mismong pampang na atingin sa refleksyon niya sa tubig. Ngunit hindi na iyon ang kanyang mukha. Nakita niya ang sarili niyang nakasuot ng gintong saya. At sa tabi niya ay si Amaran, nakangiti, hinahawakan ang kanyang kamay. Napaatras siya sa gulat at agad na bumalik sa kanyang kubo. Nanginginig ang katawan niya habang pinipilit unawain ang nakita. Kinaumagahan, dumalaw si Inang Lira. "May nakita ka, hindi ba?" tanong nito habang nagbubuhos ng mainit na inumin. Tumango si Minaya. "Ang sarili ko, pero hindi ako iyon. Parang ibang ako." Malalim ang buntong hininga ng matanda. Ang lawa ay salamin ng mga posibilidad. Ipinapakita nito kung ano ang maaari, kung ano ang minsan nang nangyari, at kung ano ang hinihingi ng biringan. Kapag nakia mo ang sarili mo doon, ibig sabihin tinatawag ka na ng lungsod. "Tinatawag?" tanong ni Minaya, halos hindi makapaniwala. "Anong ibig sabihin yon?" "Ibig sabihin," sagot ni Inang Lira, "na may dahilan ang pagdating mo rito. Wala ni isang mortal na nakakarating dito nang walang mayunin. Pero mag-ingat ka, anak. Hindi lahat ng panawagan ng liwanag ay mabuti. May mga panawagan na kapalit ay alaala o buhay." Tahimik na nakinig si Minaya, ngunit sa loob niya, may halong takot at kuryosidad. Sa sumunod na gabi, muling bumalik ang panaginip. Nasa gitna siya ng lawa, nakasuot ng gintong kasuotan, at sa tabi niya ay si Amaran. Magkahawak ang kanilang mga kamay at sa paligid ay may mga nilalang na umiikot. Kumakanta ng wikang hindi niya maunawaan. "Hindi ito panaginip," wika ni Amaran sa kanyang isip. "Ito ay alala ng mga bagay na naulit." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Minaya. "Na dati mo na akong nakita," sagot niya. Pagmulat niya, basa ang kanyang pisngi. Hindi niya alam kung pawis o luha, pero malinaw sa kanya ang tinig ni Amaran. Kinabukasan, nang magtagpo silang muli, hindi na niya napigilang itanong,
Totoo ba ang nakita ko? Dati ba tayong magkakilala? Matagal bago sumagot si Amaran. May mga bagay na hindi na dapat maalala. Pero oo, Minaya, matagal na tayong magkaugnay. Sa bawat pagkakataong nagising ang lungsod, laging ikaw ang bumabalik. Nang marinig iyon, tila huminto ang mundo para kay Minaya. Ang lahat ng liwanag sa paligid ay tila nagbago ng kulay at sa kanyang dibdib may kakaibang kirot na hindi niya maipaliwanag. Kung ganon, mahina niyang sabi, ibig bang sabihin ay hindi ako ganap na tao? Tumingin si Amaran sa kanya, may halong pag-alala at lambing. Ikaw ay mortal, Minaya, ngunit ang puso mo ay matagal ng kabahagi ng biringan. Sa mga salitang iyon, napagtanto niyang hindi simpleng paglalakbay ang sinimulan niya. Ang pagdating niya sa biringan ay hindi aksidente. Ito ay pagbabalik sa isang kasaysayang matagal nang nagtatago sa ilalim ng tubig. Simula nang malaman ni Minaya ang tungkol sa nakaraan nilang ugnayan ni Amaran, hindi na siya mapakali. Ang mga araw ay dumadaloy na parang panaginip. Ang bawat paghinga, bawat liwanag na dumadaloy sa mga puno ay tila naglalaman ng isang lihim na unti-unti nang bumabalot sa kanya. Sa tuwing tinitingnan niya si Amaran, may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng paghanga, kundi isang pakiramdam na parang matagal na niyang inantay ang sandaling iyon, kahit hindi niya alam kung bakit. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kubo ni Inang Lira, nakatingin sa lawa, muli na namang bumalik ang awitin. Ang tinig na dati ay tila nagmumula sa ilalim ng tubig, ngayon ay parang nasa paligid na niya. Ang mga bituin ay tila lumalapit at sa gitna ng liwanag, unti-unting lumitaw si Amaran, nakasuot ng kasuotang kulay pilak, kumikintab sa liwanag ng buwan. Hindi mo dapat ako sundan, sabi ni Minaya, ngunit may lambing sa tinig nito. Mumiti si Amaran. At hindi mo rin ako dapat kausapin tuwing kabilugan ng buwan. Pero nandito ka pa rin. Tahimik silang nagtagpo sa tabi ng lawa. Ang tubig ay mahinang kumikilos, parang humihinga. Amaran, mahina niyang sabi, kung totoo ngang matagal na tayong magkakalala, bakit wala akong naaalala? Tumingin ito sa kanya, may lungkot sa mga mata. Dahil ganun ang kapalit ng bawat pagbalik mo. Ang biringan ay hindi nagtataglay ng alaala ng mga mortal. Sa tuwing pinipili mong bumalik, binubura ng liwanag ang nakaraan mo. Napatigil si Minaya. Ibig mong sabihin, ilang beses na akong napunta rito. Tumango si Amaran. At sa bawat pagbalik mo, lagi mong pinipili ang parehong bagay, ang manatili kahit alam mong mawawala ka sa sarili mong mundo. Hindi siya nakapagsalita. Ang hangin ay tila lumamig at ang tubig sa lawa ay kumislap. Ngunit bakit, tanong niya? Bakit ako bumabalik kung alam kong mawawala ako? Dahan-dahang lumapit si Amaran at hinawakan ang kanyang kamay. Dahil hindi kayang kalimutan ng puso ang isang pag-ibig na nilikha ng liwanag. Sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga titig at parang huminto ang lahat. Ang mga dahon ay nagliyab ng ginto, ang hangin ay tumigil at sa loob ng ilang segundo, ramdam ni Minaya na walang pagitan sa kanila. Ngunit bago pa siya tuluyang mahulog sa yakap ni Amaran, narinig niya ang boses ni Inang Lira mula sa malayo. Minaya, sigaw nito puno ng takot. Napalingon siya at sa sandaling iyon, naglaho si Amaran, parang tinangay ng liwanag. Sa halip, nakita niya sa tubig ang sarili niyang anyo, nakaluhod sa gitna ng lawa, nakatingala sa kalangitan na tila may sinasambit na dasal. Napasigaw siya at mabilis na umatras. Mula sa likuran, lumapit si Inang Lira at hinawakan siya sa balikat. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang lalapit kapag kabilugan ng buwan. Hingal na hingal si Minaya. Hindi ko siya sinadya, Inang. Hindi ko alam kung bakit palagi kong naririnig ang tinig niya. Hindi mo ba naiintindihan? Galit ngunit nanginginig na sabi ng matanda. Ang tinig na yan ay panawagan ng biringan. Ang bawat salita ni Amaran ay tali ng sumpa. Hindi ka lang basta bisita rito, Minaya.
Isa ka sa mga bumabalik upang palakasin ang hangganan ng liwanag at dilim. At kung ipagpapatuloy mo yan, baka tuluyang ka nang maging isa sa kanila. Tahimik na lumipas ang gabi, ngunit hindi na mapanatag si Minaya. Sa bawat pagdilat niya, nakikita niya sa paligid ang mga alon ng liwanag na gumagalaw na parang may buhay. Sa panaginip, lagi niyang nakikita si Amaran. Nakaupo sa ilalim ng isang puno ng kristal, hawat ang isang gintong pendant na may hugis alon. Ito ang alaala mo, wika nito. Kapag tuluyan mo itong kinalimutan, mawawala ako. Kinabukasan, nang magising si Minaya, nakita niyang nasa tabi ng kanyang kama ang pendant na iyon. Hindi niya alam kung paano ito napunta roon, ngunit nang hawakan niya ito, dumaloy sa kanyang katawan ang malamig na liwanag. Bigla niyang naalala ang ilang imahe, isang nakaraang tila sa ibang panahon. Nakita niya ang sarili niyang nakasuot ng lumang damit, nakatayo sa isang dalampasigan kasama si Amaran. Tawa ng tawa, hawak ang kamera habang pinipilit na hulihin sa litrato ang liwanag ng lungsod na tila nasa malayo. Babalik ako, wika ng kanyang nafaraang sarili. Kahit ilang ulit pa, pagdilat niya, bumalik siya sa kasalukuyan, nanginginig at naluluha. Paglabas niya ng bahay, naroon si Inang Lira, tila matagal nang naghihintay. Alam ko na ang nangyayari, sabi ng matanda. Ang pendant na yan ay tanda ng kasunduan. Isa ka sa mga piniling mortal na naging bahagi ng biringan noon pa man. Ang dahilan kung bakit palagi kang bumabalik ay dahil isa kang tagapag-ugnay ng dalawang mundo. Pero tandaan mo, Minaya, kapag pinili mong magmahal ng isang engkanto, ang hangganan ay nabubura. At kapag nabura ang hangganan, mawawala ang balanse. Napatitig si Minaya sa lawa. Kung ganon, anong dapat kong gawin? Iwasan ang lawa, iwasan si Amaran, sagot ni Inang Lira. Ngunit sa loob ni Minaya, alam niyang huli na ang lahat. Ang puso niya ay hindi na kayang lumayo. Sa bawat tibok nito, naririnig niya ang tinig ni Amaran, mahinahon ngunit buo. Hindi mo ako kailangang iwasan, Minaya. Ako ang dahilan kung bakit ka narito. At ako rin ang dahilan kung bakit hindi ka na makakabalik. Habang lumulubog ang liwanag ng araw sa lawa, nakita ni Minaya ang refleksyon nilang dalawa. Hindi bilang mortal at engkanto, kundi bilang dalawang kaluluwang matagal nang hinabi ng parehong sumpa ng liwanag. Sa gabing iyon, alam niyang hindi na niya magagawang tumakas. Ang kanyang puso ay tuluyan ng nabihag ng lungsod na walang oras, ng pag-ibig na hindi itinakda ng tao, kundi ng biringan mismo. Kinabukasan, napagdesisyonan ni Minaya na harapin si Amaran. Hindi na siya makatulog sa mga tanong na bumabagabag sa isip niya. Kung sino ba talaga siya at bakit paulit-ulit siyang bumabalik sa biringan. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa lawa, napansin niyang ang hangin ay tila mas mabigat kaysa dati. Ang mga halaman ay tila nakamasin at ang mga liwanag sa paligid ay kumikilos na parang mga matang nakatingin sa kanya. Nang marating niya ang pampang, naroon si Amaran, nakatayo sa gitna ng tubig, nakatingin sa malayo na para bang may hinihintay. Alam kong naandito ka, mahinahon nitong sabi. Lumitaw si Minaya mula sa lilim ng mga puno. Hindi na ako pwedeng magkunwari, Amaran. Kailangan kong malaman ang totoo. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit ako naririto? Dahan-dahang lumapit si Amaran sa kanya. Habang papalapit, ang tubig sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila nagiging salamin. At sa bawat hakbang ay lumilitaw ang mga imahe ng mga panahong nakaraan. Mga larawang kumikintab sa tubig. Matagal nang pinagbawal na ibunyag ang katotohanan sa mga mortal. Sabi ni Amaran, may halong lungkot sa tinig. Ngunit ikaw ay hindi naganap na mortal, Minaya. May dugong liwanag ka sa iyong ugat. Ang iyong ninuno ay isang dalagang mortal na minsang tumulong sa isang sugatang engkanto. Ang dalagang iyon ang dahilan kung bakit may ugnayan ka sa biringan. Napatitig si Minaya sa kanya.
pilit na iniintindi ang bawat salita. Ibig mong sabihin may lahi akong engkanto? Tumango si Amaran. Bahagya, ang iyong dugo ay pinanday ng dalawang mundo. Kaya't sa tuwing bumabalik ang buwan ng ginintoang liwanag, naririnig mo ang awit ng lawa. Ito ang panawagan ng iyong pinagmulan. Napayuko si Minaya. Ngunit bakit ako? Bakit ako ang kailangang bumalik? Hindi ba dapat iba? Dumapit si Amaran. Hinawakan ang kanyang kamay. Dahil ikaw ang huling bunga ng kasunduang iyon. Ikaw ang tanging mortal na kayang tumawid sa pagitan ng liwanag at dilim nang hindi nauupos ng alinman. Tahimik silang nagkatitigan. Sa sandaling iyon, naghalo ang takot at pag-unawa sa dibdib ni Minaya. At ikaw, Amaran, tanong niya, ano ang tapil mo sa lahat ng ito? Matagal bago ito sumagot. Ako ang bantay ng hangganan, anito sa mababang tinig. Bantay ng mga panaginip, kagapangalaga ng daan ng mga nawawala. Bawat mortal na tumatawid sa pagitan ng mga mundo ay kailangang dumaan sa akin. Pero sa unang pagkakataon, Minaya, hindi ko magawa ang tungkulin ko. Bakit? Mahina niyang tanong. Dahil sa tuwing tinitingnan kita, sagot ni Amaran, nakikita ko ang sarili kong mortal. Nagpatuloy si Amaran, ang tinig ay tila dumadaloy kasabay ng alon ng tubig. Bawat bantay ng biringan ay sinumpa na huwag umibig sa isang nilalang ng lupa. Dahil kapag ginawa namin iyon, mawawala ang aming diwa at magigising ang mga anino sa ilalim ng lusod. Tumigil siya sandali, marahang tinitigan si Minaya, ngunit hindi ko na kayang labanan mula ng unang pagkakataong nagtagpo tayo. Nung unang buhay mo bilang mortal, hindi na ako nakawala sa panata mo. Naluha si Minaya sa narinig. Sa wakas naunawaan niya kung bakit tila pamilyar ang lahat. Ibig mong sabihin, dati na tayong nagmahalan? Tumango si Amaran. At sa bawat buhay mo pinipili mong bumalik. Ngunit sa bawat pagbabalik, binubura ng liwanag ang iyong alaala upang maprotektahan ka. Ngayon, nagising kang muli at ito na marahil ang huling pagkakataon. Muling umihip ang malamig na hangin at mula sa kalayuan ay narinig nila ang batingaw. Malalim, parang tinig ng mga diwata sa ilalim ng lupa. Ano yon? Tanong ni Minaya. Ang dayang, sagot ni Amaran. Nararamdaman niya ang pagbabago sa pagitan ng ating mga daigdig. Alam niyang lumalapit ka sa katotohanan. At ano ang mangyayari kung malaman niyang nagkita tayo muli? Ipapatawag niya tayo, sagot ni Amaran. At kapag nalaman niyang may pag-ibig sa pagitan natin, isa sa atin ang mawawala. Tahimik si Minaya. Ang mga salitang iyon ay parang mga bato sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na umatras, mas lalo siyang lumapit kay Amaran. Kung ganun, hayaan mong mangyari ang dapat mangyari. Hindi ako aalis. Hindi ko na kayang mabuhay na hindi alam kung sino talaga ako. Hinawakan siya ni Amaran sa pisngi. May isa pang paraan, sabi nito. Kung nanaisin mo, maaari kong isuko ang aking diwa bilang engkanto. Maaari akong maging mortal, ngunit kapalit niyon, mabubura ang lahat ng alaala ko, pati ikaw. Napahawak si Minaya sa kanyang dibdib. Hindi, Amaran. Hindi ko kakayanin na kalimutan mo ako. Kung ganon, sabi ni Amaran, ang tanging paraan ay ang kasunduan. Ngunit ang bawat kasunduan ay may kabayaran. Nang gabing iyon, nagtagpo silang muli sa ilalim ng puno ng kristal sa gitna ng lawa. Ang liwanag ng buwan ay dumadaloy sa tubig na parang ginto at sa paligid nila ay may mga nilalang na parang anino, nanonood. Inilabas ni Amaran ang isang bilog na bato na may liwanag sa loob. Ito ang selyo ng biringan. Sa sandaling hawakan mo ito, magiging isa ang ating mga kaluluwa, ngunit magigising din ang dayang. At kapag nagising siya, tanong ni Minaya, wala nang makakapigil sa kanya. Lalabas siya upang ipataw ang hatol. Tahimik si Minaya, ngunit sa kabila ng takot, tinanggap niya ang bato. Kung ito ang paraan para manatili ka, sabi niya, hindi ako uurong. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga kamay, sumiklab ang liwanag sa paligid. Ang lawa ay nadningning at sa ilalim nito,
tila may mga matang bumukas. Mula sa malayo, isang tinig ang umalingaw-ngaw, malamig at mabigat. Nilabag ninyo ang kasunduan ng liwanag, wika ng tinig. Ngayon, ang isa sa inyo ay kailangang pumili kung sino ang mananatili. Sa loob ng liwanag, mahigpit na magkahawak sina Minaya at Amaran. Sa mga mata nila, may halong takot at pag-ibig. Sa unang pagkakataon, pareho nilang naunawaan ang tunay na ibig sabihin ng kanilang ugnayan. Isang pag-ibig na hindi isinilang sa lupa, kundi sa pagitan ng dalawang mundong matagal ng pinagbabawal na magtagpo. Sa ilalim ng nagliliwanag na buwan, humupa ang liwanag mula sa selyo ng biringan. Sa halip na ganap silang lamunin, ang paligid ay napuno ng mga liwanag na parang bituin na bumababa mula sa langit. Si Minaya at Amaran ay nafaluhod sa gitna ng lawa, magkahawak pa rin ng kamay, nanginginig sa bigat ng nangyari. Sa di kalayuan, lumitaw ang isang liwanag na hugis babae, ang dayang ng biringan, nakasuot ng gintong damit na parang hinabi sa hangin. Ang kanyang mga mata ay malamig at ang tinig ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nilabag ninyo ang hangganan ng liwanag at laman, wika ng dayang, at ngayon kailangang pagbayaran ang inyong pag-ibig. Nangangatog si Minaya, ngunit tumayo siya at humarap sa dayang. Kung kasalanan ng magmahal, ako na lang ang parusahan. Ako ang mortal dito. Ngunit mumiti ng mapait ang dayang. Hindi ganyang kasimple, anak ng dalawang daigdig. Ang iyong dugo ay may liwanag. Ang iyong pag-ibig ang nagising sa pagitan ng mga mundo. Hindi ikaw ang nagkasala lamang, kundi kayong dalawa. Dahan-dahang lumapit si Amaran, at kahit nanininig ang kanyang tinig, matatag niyan sinabi, "Kung kailangang may magbayad, ako ang handa." Bantay na nabigo sa tungkulin. Tumingin ang dayang sa kanya, at sa mga mata nito ay may bahid ng awa at galit. Isang bantay na umibig sa mortal ay wala ng lugar sa biringan. Ngunit may pagpipilian ka, Amaran. Maaari kang manatiling engkanto at burahin siya sa lahat ng daigdig, o isuo ang iyong giwa at maging mortal kapalit ng paglimot sa lahat ng ito. Napatiting si Amaran kay Minaya. Ang mga mata nito ay puno ng luha, ngunit may tapang. "Kung magiging mortal ako," mahinang sabi ni Amaran, "makikita ko pa rin ba siya?" Umiling ang dayang. Makikita mo siya, ngunit hindi mo na siya makikilala. Sa sandaling iyon, lumapit si Minaya, hinawakan ang mukha ni Amaran at halos pabulong na nagsalita. "Kung ang paglimot mo ay ang tanging paraan para mabuhay ka, hayaan mong ako ang mag-alala para sa ating dalawa." Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi, ngunit walang pait sa kanyang tinig, tanging pag-ibig na walang hanggan. Itinaas ng dayang ang kanyang kamay at ang paligid ay biglang lumiwanag. Ang tubig sa lawa ay umikot, naging parang salamin, at mula sa ilalim nito ay lumabas ang mga anino ng mga nilalang ng liwanag, mga engkanto, diwata at bantay. "Saksi kayo sa bagong kasunduan," sabi ng dayang. Ang bantay ng hangganan ay isusuko ang kanyang liwanag upang muling isara ang daan ng mortal sa ating lungsod. Mula ngayon, ang biringan ay muling itatago sa mata ng lupa. Lumuhod si Amaran. Ang mga anino ng liwanag ay lumapit at hinawakan siya sa balikat. Mula sa kanyang katawan ay unti-unting lumabas ang liwanag, mga sinag na parang hininga na unti-unting kumakawala. Sa bawat paglabas ng sinag, naramdaman ni Minaya ang sakit. Parang may bahagi sa kanya ang nahahati. "Amaran, huwag!" sigaw niya. Ngunit pinigilan siya ng dayang. Ang sakripisyo ay bahagi ng kapatawaran. Habang nawawala ang liwanag, sa katawan ni Amaran, dahan-dahan siyang lumingon kay Minaya. Ngumiti at sinabi, "Mahal kita, sa bawat buhay na ipagkakaloob sa atin." Pagkatapos noon, pumikit siya at ang katawan niya ay bumagsak sa bisig ni Minaya. Wala nang liwanag, tanging init na unti-unting lumalamig. Lumipas ang ilang sandali at ang lawa ay naging tahimik. Ang dayang ay lumapit sa kanila at marahang hinaplos ang buhok ni Minaya. Ang kasunduan ay naisakatuparan. Mula ngayon, ang biringan ay mananatili sa pagitan. Ngunit ikaw, anak ng dalawang daigdig,
ay may pagpipilian pa. Maari kang bumalik sa mundo ng mga tao at dalhin ang alaala ng iyong pag-ibig o manatili rito bilang tagapagbantay ng biringan sa halip ni Amaran. Napapikit si Minaya. Ramdam ang bigat ng desisyon. Sa kanyang kamay, mahigpit niyang hawak ang selyo ng biringan na unti-unting naglalaho. Kung aalis ako, mawawala siya sa akin. Kung mananatili ako, magiging anino ako ng liwanag. Pero kung ito ang paraan para hindi na muling magdusa ang sinuman, pipiliin kong manatili. Kumango ang dayang at sa isang iglap, naglaho ang kanyang anyo, naiwan sa paligid ang mga aninong kumikislap. Ang mga nilalang ng biringan ay yumuko kay Minaya at sa gitna ng katahimikan, naramdaman niyang may dumadaloy na kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Ang dating lambing ng lupa ay napalitan ng lamig ng liwanag. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kapangyarihan ng pagiging bantay, ang kakayahang marinig ang bawat bulong ng hangin, ang bawat paghinga ng kalikasan, at ang bawat lihim ng mga nilalang sa pagitan ng mga mundo. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng liwanag, narinig niya ang isang mahinang tinig, halos parang hangin sa tainga. Minaya, napalingon siya at nakita sa gilid ng lawa ang isang lalaki, ang bagong mortal na anyo ni Amaran. Nakasuot ito ng payak na damit, walang bahid ng liwanag sa mga mata, ngunit ang titig ay pamilyar. Mag-ingat ka, mahina nitong sabi bago tuluyang naglaho sa dilim. Tumulo ang luha ni Minaya, ngunit sa gitna ng lungkot ay may katahimikan. Alam niyang ang pag-ibig nila ay hindi na mabubura kahit na binago ng kasunduan ang kanilang kapalaran. Mula sa gabing iyon, tinanggap niya ang tungkulin bilang bagong bantay ng biringan, ang tagapangalaga ng lihim na lungsod at tagapagtanggol ng pag-ibig na ipinagbawal ng liwanag. Habang sumisikat ang araw sa malayo, unti-unting naglaho ang lungsod sa ilalim ng tubig, at sa ibabaw nito ay naiwan ang isang bakas, ang hugis ng dalawang kamay na magkahawak, na tila nagpapaalala sa mga darating na panahon na minsan sa pagitan ng lupa at liwanag, may dalawang nilalang na nagmahal ng lampas sa hangganan ng kanilang mga mundo. Lumipas ang mga araw sa biringan na tila walang katapusan. Simula nang tanggapin ni Minaya ang tungkulin bilang bagong bantay ng hangganan, ang dating marupok niyang katawan ay tila naging daluyan ng liwanag. Hindi na siya nakakaramdam ng gutom o pagod at sa bawat paghinga ay naririnig niya ang mga tinig ng mga nilalang na naninirahan sa pagitan ng mga mundo. Ang mga diwata ng hangin, ang mga aninong binubuo ng alaala, at ang mga nilalang na dati ay tao ngunit piniling manatili sa liwanag. Ngunit sa kabila ng katahimikang iyon, isang bahagi ng puso ni Minaya ang nananatiling naglalakbay sa labas ng lungsod. Hinahanap ang mortal na si Amaran na ngayon ay hindi na siya naaalala. Tuwing sumisilip siya sa lawa, nakikita niya ang mga aninong kumikilos sa ibabaw ng tubig, mga larawan ng daigdig ng mga tao. Sa isang iglap ng liwanag, nakikita niya si Amaran sa isang baryo sa Samar na yon ay kilala na bilang Aran, isang simpleng lalaki na may mabait na puso ngunit walang alaala ng nakaraan. Nakikita niya itong tumutulong sa mga mangingisda, nag-aayos ng mga lambat at minsan ay tumitingin sa lawa na para bang may hinahanap ngunit hindi niya alam kung ano. Sa tuwing mapapatingin ito sa tubig, nararamdaman ni Minaya ang kirot ng pag-ibig na hindi na maibabalik. Isang ugnayan na pinutol ng liwanag upang muling panatilihin ang balanse ng mga mundo. Isang gabi, habang binabantayan niya ang hangganan, lumapit si Inang Lira, na ngayoy isa ring aninong gabay sa ilalim ng biringan. "Nakikita ko ang lungkot sa mga mata mo, anak," sabi nito. Ang pagiging bantay ay hindi lamang pagbantay sa mga nilalang, kundi pagtanggap na may mga bagay na hindi na maaaring balikan. Paano kung ang puso ko ay patuloy pa ring bumabalik sa kanya? Tanong ni Minaya, mahina ang tinig. Paano kung sa bawat paghinga ko naririnig ko pa rin ang kanyang pangalan?
Ngumiti si Inang Lira, ngunit ang mga mata nito ay may lungkot. Ang pag-ibig na tulad niyo ay hindi nasusukat sa oras o alaala. Hindi kailangang maalala para maramdaman. Ang iyong puso ay mananatiling nag-aalay ng liwanag sa kanya kahit hindi kanya nakikilala. Sa mga gabing sumunod, tinuruan si Minaya ng mga sinaunang dasal ng mga bantay, ang mga salitang ginagamit upang itahi ang pagitan ng mga mundo, upang pigilan ang pagpasok ng mga nilalang na sinusubukang tumakas mula sa dilim. Ngunit habang natututo siya, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kapangyarihan sa loob niya. Tuwing sinasara niya ang isang lagusan, naririnig niya ang mga tinig ng mga kaluluwang humihingi ng tulong. "Bakit mo kami isinasara?" tanong ng mga tinig. "Hindi mo ba alam na minsan, kami rin ay mga katulad mo?" Sa tuwing maririnig niya iyon, napapahinto si Minaya. Sa kabila ng kanyang bagong tungkulin, hindi niya maiwasang maramdaman ang awa. Ang parehong awa na minsang nagtulak sa kanya para tumawid sa pagitan ng dalawang daigdig. Isang gabi, habang tahimik ang lawa, biglang lumitaw ang isang kakaibang liwanag mula sa kailaliman. Mula roon ay umangat ang isang nilalang na hindi niya pa nakikita. Isang anino ng apoy na may mga mata ng ginto. "Ikaw ang bagong bantay," sabi nito sa tinig na parang apoy na pumuputok. Ngunit hindi mo alam ang buong kasaysayan ng lungsod na iyong pinangangalagaan. "Sino ka?" tanong ni Munaya. Handa ang kanyang liwanag. "Ako si Ravan, ang dating bantay bago si Amaran," sagot nito. "Ako ang dahilan kung bakit nagising ang dilim sa biringan noon. At ngayon, babalik ako upang kunin ang dapat ay aking." Bago pa man makasagot si Minaya, umangat mula sa tubig ang mga aninong walang mukhap, mga nilalang na tinatawag na alon, mga kaluluwang naipit sa pagitan ng lupa at liwanag. Ang mga ito ay mga nawawala dahil sa mga kasunduan ng mga bantay noon, paliwanag ni Ravan. At na yung isa ka na sa kanila, dapat mong malaman na ang liwanag ay hindi palaging mabuti. Sa ilalim ng ating lungsod ay ang mga nilalang na isinakripisyo para manatili tayong maliwanag. "Hindi totoo iyan," mariing sagot ni Minaya. "Ang liwanag ng biringan ay nagpoprotekta sa mga mundo." Mumiti si Ravan, mapait at malamig. "Kung ganon, bakit sa bawat kasunduan may isang nawawala? Bakit ang pag-ibig ninyo ni Amaran ay kailangang burahin?" Ang mga salitang iyon ay parang tinik sa puso ni Minaya. Ngunit sa halip na umatras, itinindig niya ang kanyang sarili. Itinaas ang kamay at pinakawalan ang liwanag mula sa kanyang palad. "Kung may itinatagong dilim ang biringan, ako mismo ang haharap dito," wika niya. "Hindi ako tulad ng mga bantay noon na sumunod lang. Ako si Minaya, anak ng dalawang daigdig. Hindi ako alipin ng liwanag. Ako ang tagapagsanggalang ng balanse." Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa paligid, at ang mga aninong umahon mula sa tubig ay dahan-dahang umatras, natutunaw sa kanyang liwanag. Si Ravan ay tumitig sa kanya ng may paghanga at galit. "Kung ganon, ipagpatuloy mo ang iyong tungkulin, bantay. Ngunit tandaan mo, ang puso mong patuloy na umiibig ay siyang magiging kahinaan mo." Sa isang kisap mata, naglaho siya, naiwan kay Minaya ang titig ng mga bituin sa ibabaw ng lawa, parang mga matang nanunood. Pagkatapos ng gabing iyon, tumigil si Minaya sa panonood sa mga aninong dumadaan sa lawa. Ngunit tuwing kalmadong gabi, nararamdaman pa rin niya ang tibok ng puso ng isang mortal sa kabilang mundo. Si Aran, na minsan ay si Amaran, ay madalas umupo sa tabi ng parehong lawa, nakatingin sa liwanag ng buwan at humihinga ng malalim, parang naririnig ang isang tinig na hindi niya maipaliwanag. Sa pagitan ng dalawang daigdig, ang kanilang mga puso ay nanatiling magkaugnay, tulad ng dalawang alon na nagtatagpo sa ilalim ng tubig, tahimik ngunit totoo.
Ipinagpapatuloy ang pag-ibig na ipinanganak sa gitna ng liwanag at dilim. Mula nang mawala si Ravan sa ilalim ng lawa, nagkaroon ng panibagong katahimikan sa Biringan, ngunit hindi iyon ang uri ng katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan. Sa halip, ito'y tila paghihintay, isang mabigat na buntong hininga ng lungsod na alam mo may paparating. Si Minaya, bagaman nanatiling matatag sa tungkulin, ay ramdam ang pagod na hindi pisikal kundi espiritual. Sa bawat gabi, naririnig niya ang bulong ng mga kaluluwang na iwan sa pagitan, mga boses na humihingi ng tulong, mga pangalan na minsan ay naririnig din ni Amaran noon. Sa loob ng mga bulong na iyon, may isang tinig na laging tumatawag sa kanya, malambing ngunit malamig. Minaya, nakikinig ka pa rin, hindi ba? Isa iyon sa mga gabing hindi siya mapakali. Lumabas siya ng kanyang tirahan, tinahak ang daan patungo sa lawa. Ang tubig ay payapa, ngunit may bahagyang pag-alon na parang may gumagalaw sa ilalim. Ang mga ilaw ng Biringan ay kumikislap sa himpapawid, ngunit ang paligid ay tila nawala ng kulay. Sa gitna ng katahimikan, muling lumitaw ang hugis ng isang nilalang, ang aninong may mga matang ginto. Si Ravan, ngunit ngayon ay iba ang anyo. Ang dating apoy na bumabalot sa kanya ay tila natabunan ng usok at abo. "Bakit ka bumalik?" tanong ni Minaya. Ang tinig ay may halong takot at pagtataka. "Dahil nagsimula na," sagot ni Ravan. Ang dayang ay humihina, ang liwanag ng lungsod ay nauupos, at ikaw, bantay, ay siyang dahilan. Napasinghat si Minaya. "Anong ibig mong sabihin?" "Ang pag-ibig mo," wika ni Ravan, "ang iyong ugnayan sa mortal na iyon, iyan ang sanhi ng pagbitak ng hangganan. Sa tuwing iniisip mo siya, sa tuwing tinatawagan mo ang kanyang alaala, nabubuksan ang daan sa pagitan ng mga daigdig." Nilingon ni Minaya ang lawa at napansin ang banayad na liwanag sa tubig, mga imahe ng mundo ng tao, gumagalaw na parang mga alon. Nakita niya si Aran, nakaupo sa dalampasigan, nakatitig sa kalangitan. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, parang may nararamdaman siyang hindi niya maipaliwanag. "Hindi mo na siya dapat tingnan," sabi ni Ravan. "Ang bawat sulyap mo sa kanya ay parang sugat sa tela ng Biringan." Ngunit sa halip na sumunod, mas lalong lumapit si Minaya sa lawa. "Kung ganun, bakit ko pa naririnig ang kanyang pangalan sa hangin? Bakit pinapayagan ng lungsod na maramdaman ko siya?" Ngumiti si Ravan, mapait at malamig. "Dahil hindi ka naganap na liwanag, ngunit hindi ka na rin ganap na laman. Ikaw ay hati, at ang mga ganitong nilalang ay laging nagiging tulay ng pagkawasak." "Hindi ako papayag na sirain ang lungsod," sagot ni Minaya. Ngunit sa loob niya ay nararamdaman ang pagdududa. Ilang araw ang lumipas at nagbago ang paligid. Ang mga gusali ng liwanag ay tila nagiging abo, at ang mga nilalang ng lungsod ay unti-unting nawawalan ng ningning. Ang mga bata ng liwanag ay tumatakbo sa paligid, humihingi ng tulong. "Bakit nangyayari ito?" tanong ni Minaya kay Inang Lira. "Ang balanse ay nagugulo," sagot ng matanda. "Ang dalawang daigdig ay unti-unting nagtatagpo. At kapag tuluyan silang nagsanib, parehong mawawala ang liwanag at ang lupa." "May paraan ba para pigilan ito?" "Meron," sagot ni Inang Lira, ngunit mabigat ang tinig. "Kailangan ming muling ipatawag ang dayang at italaga ang bagong kasunduan. Ngunit tandaan mo, anak, bawat kasunduan ay nangangailangan ng alay." Alam ni Minaya kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Ang alay ay buhay. "O alaala, kung kailangan kong mawala, gagawin ko," wika niya. Ngunit bago pa siya makapagsimula ng ritual, lumitaw muli si Ravan. "Hindi mo kailangang magsakripisyo, Minaya," sabi nito. "Ang gusto lang ng dayang ay ang liwanag na ibinigay mo kay Amaran. Ibabalik mo lang iyon at matatapos ang kaguluhan." Napahinto siya. "Ang liwanag ko?" "Oo," sagot ni Ravan. "Ang liwanag na bahagi mo ay nasa kanya ngayon. Yun ang dahilan kung bakit hindi siya ganap na mortal.
Yun din ang dahilan kung bakit patuloy kang nakakaramdam ng ugnayan sa kanya. Napaisip si Minaya. Totoo, kahit wala na siyang nakikitang koneksyon sa mundo ng mga tao, palagi niyang nararamdaman si Aran. Marahil nga, ang liwanag na iyon ang dahilan. Ngunit kung babawiin niya ito, mawawala sa kanya ang buhay. Kung gagawin ko yan, sabi niya, mamamatay siya. Tumango si Ravan, ngunit maililigtas mo ang biringan. Tumingin si Minaya sa paligid. Ang mga puno ng liwanag ay nagiging abo. Ang mga ilog ay natutuyo. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Habang naglalakad siya patungo sa lawa, nagsimulang lumakas ang hangin. Ang mga ulap sa paligid ay parang bumabagsak at sa gitna ng liwanag ay lumitaw ang anyo ng dayang, mahina, halos di makilala. Bata ng liwanag, sabi nito, ang oras ay dumating na. Pumili ka, iligtas mo ang lungsod o ang puso mo. Tumulo ang luha ni Minaya habang nilapitan ng lawa. Sa ilalim ng tubig, nakita niya si Aran. Tulog, tahimik, walang kamalay-malay. Patawarin mo ako, bulong niya. Hindi kita kayang kalimutan, pero kailangan kong gawin ito. Dahan-dahan niyang inilubog ang kanyang mga kamay sa tubig. Sa sandaling iyon, isang liwanag ang bumalot sa kanya. Ang parehong liwanag na minsang ibinahagi ni Amaran. Ramdam niya ang hapdi sa kanyang dibdib, parang tinatanggal ang isang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang mga anino sa paligid ay sumisigaw at ang lawa ay umalab ng ginintuang apoy. Mula sa malayo, narinig niya ang tinig ni Ravan. Tama na, Minaya, hihilahim ka ng liwanag. Ngunit huli na, nang tuluyang mawala ang liwanag, bumagsak si Minaya sa lupa, walang malay. Ang biringan ay muling lumiwanag, ang mga gusali ay bumalik sa dating nitong kinang at ang mga nilalang ay muling nagbalik sa katahimikan. Ngunit sa gitna ng kagandahan, ang lawa ay nanatiling tahimik. Sa mundo ng mga mortal, si Aran ay nagising mula sa isang panaginip na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang kamay, may isang sinag ng liwanag na unti-unting naglalaho at sa loob nito narinig niya ang mahinang tinig na parang hangin. Mahal kita, kahit sa kabilang liwanag. Pagkalipas ng maraming araw, nagising si Minaya sa ilalim ng malamlam na liwanag ng biringan. Ang kanyang katawan ay mahina, ngunit buhay. Sa paligid niya, ang mga dahon ng mga punong liwanag ay kumikintab sa bawat paghinga niya na para bang binabantayan siya ng lungsod. Wala na ang sigla ng mga nilalang ng biringan, ngunit ang katahimikan ay may dalang panibagong anyo ng kapayapaan. Nang tuluyan niyang dumilat, naroon si Inang Lira, nakaupo sa kanyang tabi. May hawak na maliit na sisidlan ng tubig mula sa lawa. Gising ka na anak, wika ng matanda. Ang lungsod ay ligtas, ngunit ang liwanag na binigay mo ay hindi na babalik. Tahimik lang si Minaya habang pinagmamasdan ang paligid. Ang mga gusali ng ginto ay muling umangat sa hangin, ang mga ilog ay nagbalik sa pag-agos, at ang mga nilalang ng liwanag ay muling naglalaro sa paligid. Ngunit sa puso niya, may malalim na puwang. Alam niyan sa mundong mortal, si Aran ay buhay at walang kaalam-alam sa nangyaring sakripisyo. Sa bawat tibok ng kanyang puso, nararamdaman pa rin niya ang ugnayan sa pagitan nila. Ngunit iyon ay parang isang bulong sa hangin, mahina, malabo at unti-unting nawawala. Lumipas ang mga araw at si Minaya ay nagsimulang tanggapin ang panibagong katahimikan ng biringan. Araw-araw niyang nililibot ang mga hangganan ng lungsod upang tiyaking wala nang bitak sa pagitan ng dalawang mundo. Sa bawat paglalakad, nararamdaman niya ang presensya ng mga dating bantay, mga kaluluwang nanatili bilang gabay ng liwanag. Ngunit minsan, kapag lumulubog ang liwanag sa ibabaw ng lawa, nakikita niyang may isang aninong lumilitaw, isang pamilyar na anyo na nakatayo sa pampang. Hindi niya alam kung totoo o guni-guni, ngunit sa puso niya ay alam niyang si Aran iyon. Isang gabi, habang binabantayan niya ang lawa, muling lumitaw ang dayang ng biringan.
Hindi na ito kasing liwanag ng dati, ngunit ang mukha nito ay may dalang ngiti ng kapayapaan. Ginawa mo ang tama, Minaya, wika nito. Ang dalawang daigdig ay muling balanse, ngunit may isang bagay kang kailangang malaman. Lumapit ito at mula sa kanyang palad ay lumitaw ang isang maliit na sinag ng liwanag, kasing ningning ng unang bituin sa dapitapon. Ang liwanag na ibinigay mo ay hindi tuluyang nawala. Ang bahagi nito ay nanatili sa puso ng mortal na iyon. Kapag dumating ang panahon na ang dalawang mundo ay muling mangangailangan ng bantay, ang liwanag na iyon ay magigising. Napatingin si Minaya sa sinag ng liwanag. Ibig mo bang sabihin, may pagkakataon pa kaming magtagpo? Mahinang ngumiti ang dayang. Sa takbo ng mga daigdig, walang imposibleng pagbabalik. Ang mga nilalang na ginapos ng tadhana ay palaging muling nagkikita sa ibang anyo, sa ibang panahon. Ngunit sa ngayon, kailangan mong manatili bilang tagapangalaga. Matapos sabihin iyon, naglaho ang dayang, iniwan si Minaya sa gitna ng tahimik na lawa. Sa sandaling iyon, napatingin siya sa itaas. Ang kalangitan ng biringan ay nagningning, at sa gitna ng mga bituin ay may isang kumikislap na pamilyar. Tila boses ni Amaran na nagmumula sa itaas ng liwanag. Sa mundo ng mga mortal, si Aran ay muling bumalik sa dating tahimik niyang buhay. Ang mga tao sa baryo ay madalas siyang nakikitang nakaupo sa tabi ng lawa tuwing gabi, nakatingin sa buwan na para bang may inaabangan. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may mga sandaling nararamdaman niyang may init sa kanyang dibdib. Isang kislap na parang nagmumula sa loob. Minsan, kapag hinihipan ng hangin ang paligid, naririnig niyang parang may boses na bumubulong ng kanyang pangalan. Aran, maamo, kalmado at puno ng pag-ibig. Sa bawat pagkakataon, napapatingin siya sa tubig at may bahagyang liwanag na lumilitaw sa ilalim. Tila may isang nilalang na nagbabantay sa kanya. Sa biringan, pinili ni Minaya na ipagpatuloy ang kanyang tungkulin. Ngunit sa mga oras na tahimik ang lahat, pumupunta siya sa gilid ng lawa, inuupo ang sarili sa pampang at binubulong sa hangin ang mga salitang hindi niya kailanman makakalimutan. Kung naririnig mo ako, kung saan ka man naroroon, huwag mong kalimutan na may isang nilalang sa liwanag na patuloy na nagmamahal sa iyo. At sa bawat pagkakataong iyon, ang lawa ay nagliliwanag, tila tumutugon, parang alam ng kalikasan ang mga salitang hindi kayang abutin ng pagitan. Habang lumilipas ang mga panahon, unti-unting naging alamat ang pangalan ni Minaya. Sa mundo ng mga tao, may mga kwento tungkol sa isang babaeng engkanto na nagbabantay sa ilog ng Samar, isang nilalang na kumukuha ng anyo ng liwanag tuwing dapit hapon. Sinasabi ng matatanda na kapag ang lawa ay nagningning sa ilalim ng buwan, iyon daw ay tanda na ang bantay ng dalawang daigdig ay nagbabantay muli. At kapag may naglalakad na nag-iisa at nakarinig ng tinig ng isang babae mula sa hangin, hindi dapat matakot sapagkat iyon daw ang tinig ng pag-ibig na hindi kailanman naglaho. Isang gabi, habang bumubuhos ang ulan, si Aran ay muling naglakad patungo sa lawa. Umupo siya sa pampang, tahimik, habang ang ulan ay bumabagsak sa kanyang balikat. Sa gitna ng ulan, napansin niyang ang tubig ay kumikintab ng ginintuang liwanag. Napangiti siya nang hindi alam kung bakit. Hindi ko man alam kung sino ka, bulong niya, pero salamat. Sa tuwing bumabagsak ang ulan, pakiramdam ko hindi ako nag-iisa. Sa biringan, sa ilalim ng parehong ulap, si Minaya ay nakatingala rin, nakangiti, habang ang mga patak ng ulan ay nagiging sinag ng liwanag na bumabalot sa kanya. Sa pagitan ng dalawang mundo, ang kanilang mga puso ay muling nagtagpo, hindi sa anyong alam nila noon, kundi sa katahimikan ng ulan, sa liwanag ng pag-ibig na walang hanggan. Makalitas ang maraming taon na natiling tahimik ang biringan. Sa mata ng mga mortal, isa na lamang itong alamat, isang lungsod
na sinasabing lumilitaw sa gabi at naglalaho sa umaga. Ngunit sa ilalim ng kanyang liwanag, patuloy pa rin nagbabantay si Minaya, ang tagapag-ugnay ng dalawang mundo. Ang kanyang buhok ay tila ginto sa ilalim ng liwanag at ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang bituin. Hindi na siya tulad ng dati. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang mamuhay na walang takot sa pagitan ng liwanag at dilim. Ngunit sa bawat tahimik na gabi, naroon pa rin ang kirot sa kanyang puso, ang pag-asang minsan pa niyang maramdaman ang presensiya ni Aran, kahit isang saglit lang. Sa kabilang dako, sa mundong mortal, si Aran ay unti-unting nagbago. Pagdaan ng mga taon, tila lalong lumalalim ang kanyang koneksyon sa lawa. Kapag lumalapit siya rito, nararamdaman niyang bumabagal ang oras at ang tubig ay laging kumikislap ng kakaibang liwanan. Minsan, may mga bata sa baryo na nagsasabing nakikita nila siyang nakikipag-usap sa hangin, na para bang may kausap siyang hindi nila nakikita. Hindi na niya ito pinagtataka. Sa loob ng kanyang isipan, naroon pa rin ang boses ni Minaya, malambing, mahinahon, ngunit puno ng pangungulila. Isang gabi, habang binabagtas ni Aran ang dalampasigan, napansin niyang ang hangin ay iba. Ang mga alon ay hindi na karaniwang alon at ang tubig ay tila may buhay. Sa gitna ng lawa, may liwanag na bumubukas, parang isang pinto ang yari sa ginintuang sinag. Dahan-dahan siyang lumapit, pinakinggan ang tinig na bumubulong mula sa loob. Aran, panahon na. Napahinto siya, nanginginig sa bawat salita. Sino ka? Tanong niya. Ngunit sa loob ng puso niya, alam na niya ang sagot. Minaya, bulong niya. Mula sa gitna ng lawa, unti-unting umangat ang isang nilalang na parang nagmula sa liwanag ng buwan. Si Minaya, ngunit iba na ang anyo. Mas marilag, mas makapangyarihan, at sa mga mata niya ay naroon pa rin ang parehong kalungkutan. Hindi ko dapat ginawa ito, wika ni Minaya. Ang tinig ay may halong takot at pananabik. Ngunit tinawag ako ng liwanag. Ang biringan ay muling nagigising. May mga nilalang mula sa ilalim na gumagalaw. Ang kasunduan ay muling nabubuksan. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tanong ni Aran. Dahil ikaw, Aran, ang tagapagdala ng liwanag na iniwan ko. Nasa iyo ang kapangyarihang magbukas o magsara ng daan. Kung pipiliin mong buksan ito, ang biringan ay muling makikita ng mga mortal. Ngunit kapalit niyon, ang dalawang mundo ay muling magtatagpo. Napatitig si Aran sa tubig. Sa puso niya, bumalik ang lahat ng alaala. Tong mga panaginip niya ng isang babae sa gitna ng liwanag, ang mga bulong sa hangin at ang hindi maipaliwanag na koneksyon niya sa lawa. Kung totoo ang lahat ng ito, sabi niya, bakit ako, isa lang akong ordinaryong tao? Lumapit si Minaya, hinawakan ng kanyang kamay. Hindi ka ordinaryo, ang liwanag ko ay nasa loob mo. Aran, sa bawat buhay na ipinagkaloob sa atin, lagi kang bumabalik upang ipagpatuloy ang ugnayan ng ating mga mundo. Ngayon, kailangan kong malaman, handa ka bang buksan muli ang daan kahit alam mong maaaring magbago ang lahat? Tahimik ang paligid, tanging hampas ng alon at ugong ng hangin ang maririnig. Sa loob ni Aran, may dalawang tinig na nagtatalo, ang tinig ng takot at ang tinig ng pag-ibig. Sa huli, marahan niyang sinagot, kung ito ang paraan para hindi na magdusa ang dalawang daigdig, oo, handa ako. Mumiti si Minaya, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang bigat ng pangamba. Kung ganun, sabi niya, maghahanda tayo sa kasunduan. Mula sa tubig ay sumibol ang mga sinag ng liwanag. Bumuo ng bilog sa gitna ng lawa. Ang hangin ay nagliwanag at ang mga bulong ng mga engkanto ay muling narinig. Lumitaw ang dayang, marilag ngunit may bakas ng pagkapagod sa mukha. Ang oras ay dumating, wika nito. Ang dalawang nilalang ng liwanag at laman ay muling magtatagpo upang pagtibayin ang kasunduan. Tumingin ito kay Minaya at kay Aran. Ngunit tandaan ninyo,
Ang kasunduan ay may kabayaran pa rin. Anong kabayaran? Tanong ni Aran. Ang isa sa inyo ay kailangang manatili. Sagot ng dayang. Isa lamang ang maaring mamuhay sa pagitan. Ang isa ay kailangang bumalik sa lupa. At ang isa ay kailangang manatili rito upang bantayan ang hangganan. Nagkatinginan sina Minaya at Aran, parehong walang masabi. Sa kanilang mga mata, naroroon ang parehong damdamin, takot, pag-ibig at pagtanggap. Ako na ang manatili, agad na sabi ni Minaya. Matagal ko nang tungkulin ito, hayaan mo siyang bumalik sa kanyang mundo. Ngunit umiling si Aran. Hindi ko na kayang iwan ka ulit. Kung may magbabantay, ako na. Ang liwanag na nasa loob ko ay hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Sa akin ito ibinalik para ikaw ay makalaya. Hindi mo naiintindihan, sagot ni Minaya, umiiyak. Kapam na natili ka rito, hindi ka na muling magiging tao. Mawawala ka sa alaala ng lahat. Ngunit ngumiti si Aran, hinaplos ang mukha ni Minaya. Kung sa pagkawala ko ay mabubuhay kang malaya, handa akong maging liwanag na hindi mo kailanmang makakalimutan. At sa huling pagkakataon, magkahawak nilang pinasok ang gitna ng bilog ng liwanag. Umalingaw-ngaw ang tinig ng dayang, ang tubig ay kumulo, at ang kalangitan ay nagliwanag na parang nasusunog. Ang kasunduan ay muling naisakatuparan, isang mortal at isang nilalang ng liwanag na naghandog ng pag-ibig upang pagtibayin ang balanse ng dalawang mundo. Nang humupa ang liwanag, wala na si Aran. Ang lawa ay tahimik na muli at si Minaya ay nakaluhod sa pampang, hawak ang malamig na hangin. Ngunit sa bawat ihip nito, may dumarating na bulong, pamilyar at mapagkalinga. Hindi ako nawala. Nasa liwanag ako, Minaya, hanggang sa muli nating pagkikita. At sa gabing iyon, sa ibabaw ng lawa ng biringan, isang bagong bituin ang lumitaw. Maliwanag, matatag, at walang patid. Tanda ng pag-ibig na hindi na kailanman mapaparam, kahit pa sa pagitan ng lupa at ng liwanag. Pagkatapos ng sakripisyo ni Aran, lumipas ang mga buwan na tila mga taon para kay Minaya. Ang katahimikan ng biringan ay bumalik, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang bawat sinag ng liwanag ay tila may dalang kalungkutan. Sa bawat pagdampi ng hangin, naririnig niya ang boses ni Aran, mahina ngunit malinaw. Parang alon na humahalik sa pampang at biglang naglalaho. Madalas siyang pumunta sa lawa kung saan isinagawa ang kasunduan at doon siya nananatili hanggang sumikat ang liwanag ng araw. Umaasang maramdaman muli ang presensya nito kahit isang saglit lamang. Habang tahimik na namumuhay ang biringan, napansin ni Minaya ang pagbabago sa paligid. Ang mga gusali ng liwanag ay tila lumiliwanag ng higit sa dati at ang mga nilalang ng lungsod ay nagsimulang magbalik sa mga hangganan. Nagigising muli ang lungsod, sabi ni Inang Lira, na ngayon ay isa ng espiritong tagapayo sa anyong alon ng liwanag. Ang sakripisyo ni Aran ay hindi nasayang. Ang kapayapaan ng dalawang mundo ay muling naibalik. Ngunit may isa pang dapat mong paghandaan. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Minaya. Ang balanse ay hindi kailanmang permanente. Sa bawat henerasyon, may bagong kasunduan, may bagong tagapag-ugnay. Kapag dumating ang panahong iyon, kailangan mong humarap sa pagpili. Kung mananatili ka bilang bantay o ibibigay mo ang liwanag sa susunod. Habang nakikinig, naisip ni Minaya ang mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, naisip niyang marahil ay darating ang araw na makakawala rin siya sa biringan. Ngunit handa na ba siyang iwan ito? Sa kabila ng lahat ng sakit, naging tahanan na rin niya ang lungsod. Isang gabi, habang binabantayan niya ang lawa, nakarinig siya ng mga yapak sa kanyang likuran. Paglingon niya, isang batang babae ang nakatayo sa gilid ng tubig. Payat, maamo ang wika, at may mga matang kumikintab na parang sinag ng araw. "Sino ka?" tanong ni Minaya. Ngumiti ang bata. "Ako raw si Lira," sagot nito.
Pangalan daw iyon na ibinigay sa akin ng aking mga magulang. Napahinto si Minaya. Tila nakilala ang ngalan. Lira, bakit ka nandito? Paano mo ako nakita? Hindi ko alam, sagot ng bata. Naglalakad lang ako, tapos biglang nagbago ang paligid. Parang dinala ako ng hangin. Habang tinitingnan ni Minaya ang bata, napansin niya ang kakaibang liwanag sa noo nito. Isang marka na hugis alon. Napasinghap siya. Ang tanda ng liwanag, mahina niyang sabi. Imposible. Lumapit siya sa bata at hinawakan ito sa kamay. Sa sandaling iyon, sumiklab ang ginintuang liwanag sa paligid at ang tubig ng lawa ay kumikilos na parang may buhay. Ikaw ang susunod, bulong ni Inang Lira mula sa hangin. Ang liwanag na ibinigay ni Aran ay nagkatawang tao. Ang bata ay bunga ng kasunduan. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ni Minaya si Lira sa loob ng biringan. Tinuruan niya itong makinig sa mga tinig ng hangin, maramdaman ang galaw ng liwanag, at basahin ang mga palatandaan ng pagitan. Mabilis matuto ang bata at sa bawat araw ay lumalakas ang kapangyarihang taglay niya. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga sandali na nagiging malungkot ito. Saan ba talaga ako galing? Tanong ni Lira minsan. May pamilya ba ako sa mundo ng mga tao? Hindi agad nakasagot si Minaya. May pinanggalingan ka, sagot niya kalaunan. At marahil, isang araw, matatagpuan mo sila. Ngunit sa ngayon, ikaw ay kabilang dito. Habang lumalaki si Lira, mas lalo niyang nakikita ang mga alaala ni Aran sa mga kilos at salita nito. Kapag tumatawa ang bata, para bang naririnig ni Minaya ang tawa ng lalaking minsan niyang minahal. Kapag ito'y naglalakad sa gilid ng lawa, para bang nakikita niya ang mga hakbang ni Aran noong mortal pa ito. Ngunit isang gabi, habang mahimbing ang lahat, muling lumitaw ang dayang ng biringan. May dalang mas mabigat na balita. Ang hangganan ay muling nagkakabit. Wika nito. May mga nilalang na galing sa ilalim ng mga anino na gustong bumalik. Hindi sapat ang liwanag ng lungsod. Kailangan ng panibagong kasunduan. Tumingin si Minaya sa batang natutulog sa kanyang tabi. Si Lira, sabi niya, siya na ba ang tinutukoy mo? Tumango ang dayang. Ngunit sa paglipas ng panahon, siya rin ay kailangang pumili. Hindi maaaring sabay na manatili ang dalawang tagapangalaga. Kailangan mong magpasya kung mananatili ka o ipapasa mo na sa kanya ang liwanag. Matagal na nakatitig si Minaya sa lawa matapos umalis ang dayang. Ang tubig ay kumikintab sa ilalim ng buwan at sa gitna nito may isang bituin na kumikislap ng kakaiba. Ang parehong bituin na nagmula kay Aran. Kinabukasan, habang naglalari si Lira, tinanong siya ni Minaya, kung sakaling darating ang araw na may tatawag sa iyo mula sa labas ng lungsod, susunod ka ba? Oo. Sa gabing iyon, muling lumakad si Minaya papunta sa lawa. Hinaplos niya ang tubig, ramdam ang malamig na simoy ng hangin. Aran, bulong niya. Ang bunga ng ating pag-ibig ay narito. Ang liwanag na iniwan mo ay muling isinilang. Baka ito na ang huling pagkakataong kong magbantay. Ngunit mananatili sa akin ang alaala mo hanggang sa dulo ng lahat ng liwanag. Sa kanyang paligid, kumislap ang mga bulaklak ng liwanag at sa di kalayuan, may narinig siyang mahinang tinig. Parang tugon ng hangin, isang tinig na matagal na niyang inaasam. Hindi pa ito ang dulo, Minaya. Bawat liwanag ay may kasunod na pagsikat. At sa gabing iyon, ang buong biringan ay sumilay ng mas maliwanag kaysa dati. Parang pagpapatunay na kahit sa pagitan ng mga mundo, may mga pag-ibig na hindi kailanman namamatay. Lumipas ang maraming taon at si Lira ay tuluyan ng lumaki sa ilalim ng gabay ni Minaya. Ang bata ay naging dalaga at sa kanyang bawat paghinga ay dala niya ang kakaibang liwanag na hindi mula sa araw o buwan. Sa kanyang pagdadalaga,
Napansin ng mga nilalang ng biringan ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanya. Minsan, kapag siya'y naglalakad sa tabi ng lawa, sumasabay ang mga alon sa kanyang bawat hakbang. Kapag siya'y tumitingin sa langit, nagliliwanag ang mga bituin na tila nakikilala siya. Si Minaya naman, habang tinitingnan ang batang halos anak na ang turing niya, ay hindi maiwasang mapangiti. Sa bawat araw na lumilipas, alam niyang palapit ng palapit ang panahong kailangang pumili si Lyra. Ang panahong muling magtatagpo ang dalawang mundo. Isang gabi, habang tahimik ang biringan, biglang lumabo ang liwanag ng lungsod. Ang mga gusali ay kumurap at ang mga nilalang ng liwanag ay nagsimulang magtago. "Minaya!" sigaw ng isang engkanto. May nangyayaring kakaiba. Mabilis na lumabas si Minaya at nakita niyang ang tubig ng lawa ay umiitim. Parang tinatablan ng anino mula sa kailaliman. Ang hangganan, bulalas ni Inang Lyra mula sa hangin. Nagigising muli ang mga nilalang ng ilalim. Ang kasunduan ay muling sinusubok. Agad na lumapit si Minaya sa lawa at sa bawat hakbang niya ay nagliliwanag ang lupa. Ngunit sa paglapit niya naramdaman niyang may ibang presensya. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa ilalim ng tubig. "Minaya." Napahinto siya. Matagal na niyang hindi naririnig ang tinig na iyon, ngunit hindi siya maaaring magkamali. "Aran?" Mahina niyang tawag. Mula sa gitna ng lawa, umangat ang isang anyo na tila gawa sa liwanag at alon. Ang mukha nito ay pamilyar, ngunit hindi naganap na tao. Ang liwanag ay muling nagbubukas. Wika ng tinig. Ang anino ay tumatawid na. "Kailangan mong ihanda ang susunod na kasunduan." Nanginginig si Minaya sa kanyang nakita. "Bakit ka naririto? Hindi ba't ikaw ay bahagi na ng mga bituin?" "Ang liwanag ko ay hindi kailanman lubos na nawala," sagot ni Aran. "Bahagi ako ng kasunduan at ngayong muling nabubuhay ang hangganan, kailangan kong gabayan kayo." Habang sila'y nag-uusap, lumabas si Lyra mula sa likuran. "Ina," awag niya, at sa sandaling iyon, tumigil si Aran at tumingin sa kanya. Sa mga mata nito ay ang parehong liwanag na minsan ay nakita ni Minaya sa kanya. "Sino siya?" tanong ni Aran, halos pabulong. "Siya ang bunga ng ating liwanag," sagot ni Minaya, may luha sa mga mata. "Ang liwanag na iniwan mo ay muling nagkatawang tao sa kanya. Siya ang susunod na magbabantay ng biringan." Lumapit si Aran kay Lyra at marahang hinawakan ang balikat nito. "Kung ganon, ikaw ang magiging tulay ng mga mundo," sabi niya. "Ngunit mag-ingat ka, hindi lahat ng nilalang ng dilim ay kaaway at hindi rin lahat ng liwanag ay dalisay." Mula sa kailaliman ng lawa, isang malakas na alon ang sumabog. Lumitaw ang mga nilalang ng anino, mga dating bantay na tinanggihan ng liwanag, ngayon ay naghihiganti. Ang mga mata nila ay pulang-pula at ang mga katawan ay parang usok na may laman. "Ang liwanag ay matagal nang nagsinungaling," sigaw ng isa. Panahon na upang ang dilim ay bumalik sa ibabaw. Agad na umangat ang mga alon at nagsimula ang kaguluhan. Inangat ni Minaya ang kanyang mga kamay at nagpalabas ng liwanag na pumigil sa mga anino. Sa tabi niya, lumapit si Lyra at ginamit ang sariling kapangyarihan upang tulungan siya. Sa unang pagkakataon, magkasama silang lumaban, ang dating bantay at ang bagong tagapagmana. Sa kabilang dulo ng lawa, si Aran ay naglaho, tanging ang kanyang boses na lang ang naririnig. "Minaya, huwag mong kalimutan, ang lakas ng liwanag ay hindi sa kapangyarihan, kundi sa pag-ibig." Sa bawat pagbugso ng alon, unti-unting nagbabago ang kulay ng paligid. Ang dilim at liwanag ay naghalo. Ngunit imbes na maglaban, tila nagsasanib. Si Lyra ay napaluhod, hawak ang kanyang dibdib, habang ang marka ng alon sa kanyang noo ay nagningning. "Ina!" sigaw niya. "Hindi ko na kaya." Nilapitan siya ni Minaya at hinawakan sa ulo. "Kaya mo yan, anak. Hindi mo kailangang labanan ang dilim. Yakapin mo ito. Dahil bahagi rin ito ng ating liwanag." Sa isang iglap, lumawak ang liwanag sa paligid. Ang mga anino ay huminto, parang nakaramdam ng init na hindi nila naramdaman noon.
isa-isa silang naglaho. Hindi sa takot, kundi sa kapayapaan. Ang lawa ay muling naging malinaw at ang hangin ay bumalik sa katahimikan. Pagkatapos ng labanan, si Lyra ay halos mawalan ng malay. Dinala siya ni Minaya sa gitna ng lungsod at doon pinagpahinga. Ginawa mo ang hindi ko nagawa noon, wika ni Minaya habang pinagmamasdan ang natutulog na dalaga. Nahanap mo ang paraan para pag-isahin ang liwanag at dilim. Mula sa itaas, bumaba ang dayang ng biringan, nakasuot ng bagong anyo, hindi nagawa sa purong liwanag, kundi halo ng anino at sinag. Natapos na ang panahon ng pagkakahati, sabi nito, na yon ay bagong kasunduan ang mamamayani. Ang biringan ay hindi na itatago, ngunit hindi rin lubos na lilitaw. Mananatili itong tahanan ng mga nilalang ng balanse. Napangiti si Minaya, bagaman may luha sa kanyang mga mata. Kung ganon, sabi niya, ang tungkulin ko ay tapos na. Tumango ang dayang. Oo, ngayon ay panahon na para sa bagong bantay. Tumingin si Minaya kay Lyra at marahang idinampi ang kanyang palad sa noo nito. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang lumipat mula sa kanya papunta sa dalaga. Magpahinga ka, Minaya, sabi ng dayang. Ang iyong liwanag ay mananatiling gabay ng mga darating pang tagapagbantay. Habang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo, narinig ni Minaya ang huling tinig ni Aran sa hangin. Sa wakas, Minaya, malaya na tayo. Ang biringan ay muling lumiwanag, ngunit ngayon mas kalmado. Sa gitna ng lawa, nakatayo si Lyra, ang bagong bantay ng hangganan, nakatingala sa mga bituin, may mga matang puno ng pag-asa. At sa kalangitan, dalawang sinag ng liwanag ang sabay na kumikislap. Isang babae at isang lalaki. Magkahawak ang liwanag, patuloy na nagbabantay mula sa itaas, bilang alaala ng pag-ibig na minsang nagsimula sa pagitan ng liwanag at dilim. Makalipas ang maraming taon, ang pangalan ni Minaya ay naging alamat sa mga nilalang ng biringan. Sa bawat panihip ng hangin, binubulong ng mga diwata at engkanto ang kanyang kwento. Ang kwento ng isang mortal na umibig sa bantay ng liwanag, ng isang babae na tumawid sa pagitan ng dalawang mundo at isinakripisyo ang lahat upang mapanatili ang balanse ng daigdig. Si Lyra, ang dagong bantay ng hangganan, ay lumaki sa ilalim ng anino ng kuwentong iyon. Ngunit habang siya ay tumatanda, unti-unti niyang nararamdaman na ang kasaysayan ng biringan ay hindi pa lubos na tapos. Sa kanyang pamumuno, nagbago ang anyo ng lungsod. Ang dating purong liwanag na bumabalot sa biringan ay naghalo na ng mga aninong nagbibigay lalim dito. Ang mga nilalang ng liwanag at dilim ay natutong magsama, magtrabaho at mamuhay ng magkasabay. Ngunit sa likod ng kaahimikang iyon, may mga bulong na dumarating sa kanya tuwing gabi. Mula sa lawa, naririnig niya ang mga tinig ng mga naunang bantay at minsan ay tinatawag siya ng isang boses na matagal na niyang naririnig mula pagkabata. Lyra, bulong ng hangin, ang kasunduan ay hindi nagtatapos. Sa bawat kapanahunan, may bagong pagsubok. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa gitna ng lawa, nakita niyang kumikintab ang tubig at may hugis na unti-unting lumilitaw. Mula sa liwanag ay sumulpot ang dalawang anyo, isang babae na may buhok na parang sinag ng araw at isang lalaki na gawa sa liwanag ng buwan. Nakilala agad ni Lyra kung sino sila. Ina, ama, mahinang wika niya. Si Minaya at Aran ay muling nagpakita, hindi bilang mga mortal o engkanto, kundi bilang mga kaluluwang gabay ng liwanag. Lyra, wika ni Minaya, malaki na ang ating anak. Ngumiti si Aran, ngunit tila dala niya pa rin ang parehong pananabik na minsan naming pinasan. Lumapit si Lyra at lumuhod sa harapan nila. Ina, ama, gabayan ninyo ako. Nararamdaman kong may paparating na pagbabago. Ang mga nilalang sa ilalim ng lawa ay nagagalaw muli. Natatakot ako na baka bumalik ang mga aninong minsan nating nilabanan. Lumapit si Minaya at hinawakan ang kanyang pisngi. Ang takot ay bahagi ng pag-ibig, anak.
Ngunit tandaan mo, ang tunay na bantay ay hindi lamang nagpoprotekta, kundi nakikinig. Hindi lahat ng bumabalik mula sa dilim ay kaaway. Minsan, sila ay mga kaluluwang naghanap ng liwanag. Habang nag-uusap sila, biglang umangat ang hangin at umalingangwaw ang tunog ng mga kampana ng lungsod. Isang makapal na usok ang bumalot sa paligid. Mula sa kailaliman ng lawa, lumitaw ang isang nilalang na may mahabang buhok at mga matang kumikislap na parang apoy. "Ako ang huling anino," sabi nito, "ang natitirang bantay ng mga nilimot na kasunduan. Naway ako ay muling marinig." Lumapit si Lyra, hindi natatakot, at mahinahong nagtanong, "Ano ang hangarin mo?" Sagot ng nilalang, "Ang hustisya ng mga nalimot. Sa bawat kasunduan, may mga nilalang na isinakripisyo at kinalimutan ng liwanag. Panahon na upang itama ang kasaysayan." Napatitig si Lyra kay Minaya at Aran, ngunit hindi na nila ito sinagot. Sa halip, ang mga mukha nila ay nagningning at unti-unting naglaho. Alam ni Lyra na oras na para siya ang humarap sa hamon. "Kung totoo ang sinasabi mo," sabi niya sa nilalang ng anino, "kung may mga kaluluwang naiwan, ako mismo ang magbubukas ng daan para sa kanila. Ngunit sa ilalim ng isang kondisyon na walang nilalang, liwanag man o dilim, ang magdadala ng digmaan sa ating mundo." Tumahimik ang paligid at ilang sandali ay nagbago ang anyo ng nilalang. Ang apoy sa mga mata nito ay napalitan ng liwanag. "Kung ganoon, bantay," wika nito. "Ang bagong kasunduan ay ilalatag mo mismo." Lumuhod si Lyra sa gitna ng lawa at ipinikit ang mga mata. Mula sa kanyang katawan ay lumabas ang dalawang uri ng enerhiya, puting liwanag at asul na anino na magkasabay na umikot sa paligid. Ang mga ito ay nagsanib at naging isang gintong sinag na umakyat sa kalangitan. Sa sandaling iyon, kumulog ang langit at nagliyab ang hangin. Ang buong biringan ay tila huminga at lahat ng nilalang ay naramdaman ang pagbabago. Ang bagong kasunduan ay naisulat, isang kasunduan ng pagkakaisa. Wala nang hangganan sa pagitan ng liwanag at dilim. Wala nang nilalang na itataboy o isusumpa. Matapos ang ritual, tumigil ang lahat. Ang tubig ng lawa ay naging kalmado at sa ilalim nito ay makikita ang mga aninong dating galit. Ngayon ay nakangiti at payapang naglalaho sa ilalim ng sinag. Si Lyra ay napaluhod, pagod, ngunit may ngiti sa labi. Sa kanyang ulunan, bumalik ang tinig ng kanyang mga magulang. "Ginawa mo ang hindi naming nagawa, anak," sabi ni Aran. Ang biringan ay hindi nalungsod ng hiwaga lamang, kundi tahanan ng lahat ng nilalang na naghahangad ng kapayapaan, dagdag ni Minaya. Habang dumarating ang umaga, ang liwanag ng araw ay muling pumasok sa lungsod. Ngayon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming siglo, ang mga mortal ay nakakita ng kakaibang tanawin. Sa malayo, sa gitna ng dagat ng Samar, isang lungsod ng liwanag ang sumikat na parang mirage. May mga batang nagtuturo, may mga mangingisdang napapahinto at may mga matatandang bumubulong. Biringan, muling nagpakita. Ngunit bago pa ito tuluyang basilayan, ang lungsod ay naglaho sa hamog. Iniwan lamang ang kumikislap na alon na tila paanyaya ng pag-asa. Sa loob ng biringan, si Lyra ay nakatayo sa tuktok ng tore, nakatingin sa mundo ng mga tao. "Ina, ama," mahinahong wika niya, "ang kasaysayan ay tapos na. Ngunit ang mga kwento natin ay mananatili." Sa langit, dalawang bituin ang kumikislap ng magkasabay. Ang tanda ng dalawang kaluluwang matagal nang nagbantay sa pagitan ng mga daigdig. Sa mga alon ng lawa, ang mga nilalang ng liwanag at dilim ay sabay na umaawit ng bagong awitin, ang himig ng pagkakaisa. At sa hangin, may bulong na pumapaloob sa lahat ng nilalang. Mortal man o engkanto, ang paalala na hindi lahat ng alamat ay nagtatapos sa pagkalimot. Sapagkat ang mga tunay na kwento ay patuloy na nabubuhay sa mga pusong marunong magmahal kahit sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo.